Naisip mo ba kung ang paraan ng pagsamba mo sa Diyos ay talagang pinangungunahan ka sa Kanya? O malayo pa? Nagbabalaan ang Biblia na hindi lahat na nagsasabing naglilingkod sa Diyos ay tunay na sumusunod sa Kanyang mga paraan. Sinasabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Nangangahulugan ito na may mga taong nag-iisip na pinarangalan nila ang Diyos ngunit talagang nasa maling landas. At narito ang nakakagulat na katotohanan. Milyong sa buong mundo ang sumasamba sa Diyos sa mga paraan na ganap na sumasalungat sa Kanyang iniuutos sa banal na kasulatan. Maaari ka bang maging isa sa kanila nang hindi napagtanto ito? Mayroong buong mga relihiyon na itinayo sa mga tradisyon ng tao, maling turo, at kahit na espiritual na panlilinlang, ang pag-iingat sa katotohanan ng Diyos habang pinangungunahan ang mga tao na malayo sa Kanya. Ang ilan ay itinanggi ang pagka-Diyos ni Jesus, ang iba ay nagdaragdag ng mga doktrina na hindi nagmula sa Biblia, at ang ilan ay naghahalo ng mga Kristyanismo sa mga ipinagbabawal na kasanayan. Ngunit ang tanong ay, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Ngayon, pupunta tayo upang matuklasan ang siyam na relihiyon na nagsasabing sumamba sa Diyos, ngunit gawin itong maling paraan. Ang ilan sa mga ito ay mabigla sa iyo. Maaari pa nilang hamunin kung ano ang pinaniniwalaan mo sa iyong buong buhay. Ngunit dumidiretso tayo sa banal na kasulatan upang ibunyag ang tunay na sinasabi ng Diyos. Bago tayo magsimula, maglaan ng ilang sandali upang sumasalamin. Tunay na sinusunod mo ba ang Diyos ng Biblia o may mga tradisyon, kultura at mga turo ng tao na hinuhubog ang iyong pananampalataya? Ang video na ito ay hindi tungkol sa pag-atake sa mga tao, tungkol sa pagtuklas ng katotohanan. Sapagkat sinasabi ng Biblia, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Juan 8:32. At kung nagmamalasakit ka sa iyong kaligtasan, hindi mo kayang baliwalain ito. Kaya manatili sa amin hanggang sa pinakadulo dahil ang natutunan mo ngayon ay maaaring baguhin ang iyong pananampalataya magpakailanman. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at o ng mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang nilalaman tulad nito. Ngayon, magsimula na. May pangunahing katanungan na dapat tanungin ng bawat mananampalataya. Sino si Jesucristo? Sinasabi ng mga saksi ni Jehovah na hindi siya Diyos, kundi lamang ang Archangel Michael sa anyo ng tao. Ngunit kung titingnan natin ang banal na kasulatan, nakikita natin ang isang bagay na naiiba. Ipinapahayag ng Juan 1:1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang talatang ito lamang ang nag-aalis ng ideya na si Jesus ay isang anghel lamang, siya ay banal. Ang Biblia ay hindi nag-iiwan ng silid para sa pagkalito. Ang mga Kolosas 2:9 ay nagsasaad, sapagkat sa Kanya ay naninirahan ang lahat ng kapunuan ng katawan ng Diyos. Nangangahulugan ito na isinasama ni Jesus ang Diyos mismo. Gayunpaman, ang mga saksi ni Jehovah ay muling nag-interpret ng mga talatang ito na hinuhubaran si Kristo ng Kanyang pagka-Diyos, sa gayon binabago ang kakanyahan ng Ebanghelyo. Kung si Jesus ay hindi ganap na Diyos, kung gayon ang Kanyang sakripisyo sa krus ay nawawala ang kapangyarihan nito, paano matatanggap ng isang nilikha ang mundo mula sa kasalanan? Ang maling doktrinang ito ay hindi lamang isang menor de edad na error sa teolohiko, pinipigilan nito ang mismong pundasyon ng kaligtasan. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan. Marcos 2:7. Kapag pinatawad ni Jesus ang mga kasalanan, hindi siya kumikilos bilang isang messenger ngunit bilang Diyos mismo, isang bagay na agad na kinilala ng mga Pariseo. Tinanggihan ito ng mga saksi ni Jehovah na pinanghihina ang mismong autoridad ni Kristo. At narito kung saan namamalagi ang panganib. Kung itinanggi nila ang Kanyang pagka-Diyos, tinatanggihan nila ang totoong Jesus. At kung itinanggi nila ang totoong Jesus, anong uri ng kaligtasan ang mayroon sila? Ang Apostol Pablo ay malinaw sa 2 mga taga-Korinto 4. May mga huwad na Kristo at maling mga ebanghelyo na naliligaw sa mga tao. Ang pinakadakilang taktika ng kaaway ay hindi upang alisin si Jesus ng lubusan, ngunit upang ibagsak siya nang sapat na ang mga tao ay sumunod sa ibang bersyon ng Kanya. Isa na hindi makatipid
Ang isa sa kanilang pinakamalaking pag-angkin ay ang pangalang Jehovah ay dapat na eksklusibo na ginagamit upang sumangguni sa Diyos. Ngunit sa bagong tipan, si Jesus ay binigyan ng banal na pamagat na pag-aari ng Diyos lamang. Ang pahayag 22:13 ay nagtatala kay Jesus na nagsasabing, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at huli." Gayunpaman, sa Isaiah 44:6, ang Diyos mismo ang nagpahayag, "Ako ang una at ako ang huli. Bukod sa akin walang Diyos." Kung si Jesus ay isang anghel lamang, bakit niya ibinabahagi ang eksaktong parehong banal na pagkakakilanlan tulad ng Diyos? Ito ang dahilan kung bakit binabalaan tayo ng Biblia na subukan ang bawat pagtuturo. Ang kaaway ay gumagana sa banayad na mga paraan gamit ang mga salitang tila biblikal ngunit iikot ang katotohanan. Kung nakilala ni Satanas ang kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag, Dorf mga taga mga Korinto 11:14, bakit hindi rin niya maiiwasan ang imahe ni Jesus? Ang panganib dito ay totoo. Maraming mga mahusay na kahulugan ng mga tao ang sumusunod sa mga turo ni Jehovah na naniniwala na pinarangalan nila ang Diyos, kapag sa katotohanan, tinanggihan nila ang kapunuan ni Kristo. At ang pagtanggi sa pagka-Diyos ni Kristo ay nangangahulugang pagtanggi sa totoong ebanghelyo. Nagbabala mismo si Jesus sa Juan 8:24, "Kung hindi ka naniniwala na ako siya, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan." Hindi lamang ito pagkakaiba sa doktrina, bagay ito sa kaligtasan. Kung si Jesus ay hindi Diyos, kung gayon ang kanyang sakripisyo ay hindi sapat, at ang pananampalataya sa kanya ay walang kahulugan. Ngunit ang mabuting balita ay, ang Biblia ay nagbibigay ng labis na patunay na si Jesus ay, sa katunayan, Diyos, at ang pagkilala sa Kanya dahil tunay na binabago niya ang lahat. Marami ang umalis sa kilusang saksi ni Jehovah matapos matuklasan ang mga katotohanang ito. Binuksan ang kanilang mga mata nang mag-aral sila ng banal na kasulatan nang walang mga lens ng mga interpretasyon sa bantay. Ang tunay na Jesus, ang isa na parehong ganap na Diyos at ganap na tao, ay ang tanging paraan sa kaligtasan. Ang tanong ngayon ay, hinahanap ba natin ang Jesus ng Biblia o isang Jesus na muling tinukoy ng tao? Sapagkat ang kawalang hanggan ay nakasalalay sa pagkilala sa Kanya tulad ng tunay na Siya. At ang pagsasalita tungkol sa muling tukuyin si Jesus, hayaan ang paglipat sa ibang pangkat na nagawa ang katulad ngunit sa ibang paraan, ang isa sa mga pinakamapanganib na panlilinlang sa mga espiritual na bagay ay ang banayad na pagdaragdag ng mga bagong turo na nagsasabing umakma sa Biblia, ngunit sa katotohanan ay pinipigilan ang mensahe nito. Ang pananampalataya ng Mormon, na formal na kilala bilang ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, ay eksaktong ginagawa iyon. Tinatanggap nila ang aklat ni Mormon, doktrina at mga tipan, at ang perlas ng mahusay na presyo bilang banal na kasulatan sa tabi ng Biblia. Ngunit narito ang problema. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang kumpletong paghahayag at binalaan niya tayo laban sa pagdaragdag ng anuman dito. Sinabi ng Galatia 1:8, "Ngunit kahit na tayo o isang anghel mula sa langit ay nangangaral ng anumang iba pang ebanghelyo sa iyo kaysa sa ipinangaral namin sa iyo, hayaan siyang masaktan." Iyon ay isang seryosong babala. Ang Biblia ay hindi isang aklat na nangangailangan ng pagpapalawak. Ito ang perpekto at kumpletong salita ng Diyos. Itinuturo din ng mga Mormons na ang mga tapat na tagasunod ay maaaring maging mga Diyos na namumuno sa kanilang sariling mga mundo, tulad ng inaangkin nila na ang Diyos ay dating isang tao na nakamit ang pagka-Diyos. Ngunit saan sa Biblia ang sinasabi ng Diyos na siya ay dating katulad natin? Hindi siya. Sa katunayan, idineklara ni Malaki 3:6, "Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago." Ang Diyos ay walang hanggan, palaging naging, at palaging magiging. Ang ideya na siya ay umusbong sa pagka-Diyos ay hindi lamang hindi biblikal, ito ay mapanganib. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapatunay na may isang Diyos lamang at hindi kailanman magkakaroon ng isa pa. Isaiah 43:10. Gayunpaman ang mga Mormons ay nagtataglay ng isang paniniwala na direktang sumasalungat dito. At malinaw na, kung ang isang pagtuturo ay sumasalungat sa Biblia, hindi ito mula sa Diyos. Ito ay simple. Ang isa pang pangunahing issue sa Mormonism ay ang pananaw nito kay Jesus.
Sinasabi nila na sina Jesus at Lucifer ay mga kapatid na espiritu na parehong nilikha ng Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagpinta ng ibang larawan. Sinasabi sa amin ng Juan 1:3 na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Kristo. Nangangahulugan ito na si Jesus ang lumikha, hindi isang nilikha na nilikha. Si Lucifer sa kabilang banda ay isang anghel na nahulog mula kay Grace, Isaiah 4:12. Paano si Jesus ang mismong salita ng Diyos, Juan 1:1, ay nasa parehong antas ng isang nahulog na anghel? Ang kaibahan sa pagitan ng Biblia na si Jesus at ng Mormon na si Jesus ay hindi magiging mas matindi. Kung sinusunod nila ang ibang Jesus, sinusunod nila ang ibang ebanghelyo, at nakita na natin ang sinabi ni Pablo tungkol doon sa Galatia 1:8. Ang mapanlinlang na kalikasan ng sistemang paniniwala na ito ay nakakasakit ng puso. Maraming mga Mormons ang mabait, taimtim na tao na tunay na naghahanap ng Diyos, ngunit ang katapatan ay hindi katumbas ng katotohanan. Kung ang katapatan lamang ang makatipid, kung gayon walang mangangailangan kay Jesus. Ngunit sinabi mismo ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang lumapit sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Iyon ay isang direktang pahayag. Walang karagdagang mga libro, walang mga bagong paghahayag. Si Jesus lamang at ang kanyang natapos na trabaho. Kung sinisimulan nating tanggapin ang mga doktrina na sumasalungat sa banal na kasulatan, lumayo tayo sa totoong pananampalataya. Ito ay kritikal na mananatili tayong saligan sa salita ng Diyos. Kapag hinahanap ng mga tao ang mga bagong paghahayag sa labas ng banal na kasulatan, binubuksan nila ang kanilang sarili sa panlilinlang. Sapat na ang Biblia. At sa sandaling naniniwala kami na nangangailangan ito ng pag-update, hindi na natin pinagkakatiwalaan ang perpektong karunungan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating maingat na makilala ang bawat pagtuturo. Kung ang isang sistema ng paniniwala ay nangangailangan ng mga dagdag na libro upang ipaliwanag kung ano ang itinuturo ng Biblia, iyon ang pangunahing pulang bandila. At habang sumusulong tayo, makakakita tayo ng isa pang pangkat na pinaghalo ang pananampalataya sa Biblia na may mga panlabas na impluensya na lumilikha ng isang mapanganib na halo ng katotohanan at pagkakamali. Ang isa sa mga pinakadakilang panganib sa espiritual ay ang paghahalo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sa mga gawin na sumasalungat dito, ito mismo ang nangyayari sa mga relihiyon tulad ng Candomblé at Umbanda, kung saan ang mga elemento ng Kristyanismo ay sinamahan ng mga tradisyon ng espiritual na Africa, espiritismo at pagsamba sa mga ninuno. Sa ibabaw, maaaring parang kinikilala ng mga relihiyon na ito ang Diyos, ngunit sa katotohanan, isinasama nila ang mga ritual na mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia. Exodo 20:3 utos. Wala kang ibang mga Diyos sa harap ko. Hindi ka dapat gumawa para sa iyong sarili ng isang inukit na imahe. Hindi ka dapat yumuko sa kanila o maglingkod sa kanila. Gayunpaman, sa loob ng mga sistemang paniniwala na ito, hinihimok ng mga tagasunod ang iba't ibang mga Diyos. Nakilala rin bilang oriksas habang inaangkin pa rin na parangalan ng Diyos. Ngunit ang ilaw at kadiliman ay tunay na magkakasama. Malinaw ang Biblia na ang pagsamba ay kabilang sa Diyos lamang. Ang problema sa syncretism ay ang pag-iwas sa kadalisayan ng pananampalataya na pinaghalo ito ng mga espiritual na kasanayan na humantong sa mga tao mula sa isang tunay na Diyos. Maraming mga kasangkot sa mga tradisyon na ito ang naniniwala na maaari nilang parangalan ang Diyos habang nakikibahagi rin sa mga ritual na nagsasangkot ng komunikasyon ng espiritu, paghula at mga handog sa mga espiritual na nilalang. Ngunit, ang banal na kasulatan ay hindi nag-iiwan ng silid para dito. Ang Deuteronomio 18:10-1:12 ay nagbabala laban sa pagkonsulta sa mga patay, pagsasanay sa pangkukulam, at pakikipag-ugnay sa mga espiritu na tumatawag sa mga gawaing kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa iba't ibang mga ekspresyon sa kultura. Ito ay tungkol sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kung tumawag siya ng isang bagay na suklam, maaari ba nating bigyang katwiran ito sa pangalan ng tradisyon? Ang ilan ay nagtaltalan na ang mga kasanayang ito ay simpleng pamana sa kultura, isang paraan ng pagkonekta sa mga ninuno at naghahanap ng gabay na espiritual.
Ngunit hindi tayo itinuro ni Jesus na makipag-usap sa mga patay o humingi ng karunungan mula sa mga espiritu. Sa halip, itinuro niya kami ng diretso sa Ama. Sinasabi ng Biblia na may isang tagapamagitan lamang sa pagitan ng Diyos at tao, si Jesucristo. 1 Timoteo 2:11. Ang anumang bagay na naghahanap ng espiritual na kapangyarihan sa labas niya ay mapanganib na panlilinlang. Hindi kailangan ni Satanas ng mga tao na tahasang tanggihan ang Diyos. Kailangan lang niya sila upang baluktot ang kanilang pagsamba. Mga taga Korinto 1:14. Nagbabalaan sa amin na si Satanas ay nagtago ng kanyang sarili bilang isang anghel ng ilaw. Kung maaari siyang gumawa ng mga maling espiritual na kasanayan, na tila katanggap-tanggap, nanalo na siya ng kalahati ng labanan, ito ay hindi lamang isang teolohikal na talakayan. Ito ay isang labanan para sa mga kaluluwa. Marami sa mga kasanayang ito ang nakakaranas ng espiritual na aapi, takot at kaguluhan ng hindi napagtanto na binuksan nila ang mga pintuan sa impluensya ng demonyo. Ang mga tao ay naghahanap ng proteksyon, kasaganaan at mga pagpapala sa pamamagitan ng mga ritual, ngunit hindi nila sinasadyang ipinagkaloob ang kanilang sarili sa espiritual na pagkaalipin. Ang kaaway ay palaging mag-aalok ng mga pekeng solusyon. Temporary relief na may kasamang hindi nakikitang mga kahihinatnan, ngunit nag-aalok si Jesus ng tunay na kalayaan. Ipinapahayag ng Juan 8:30, kaya kung ang anak ay nagpapalaya sa iyo, malaya ka talaga. Walang mga ritual, walang mga handog sa mga espiritu. Ang kapangyarihan ni Kristo na sumisira sa bawat kadena. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan sa kadalisayan sa pagsamba. Walang paghahalo ng ilaw sa kadiliman. Katotohanan na may pagkakamali, si Jesus kasama ang iba pang mga espiritual na figura. Sa sandaling sinimulan natin ang pagbibigay, katwiran sa mga kasanayan na sumasalungat sa banal na kasulatan, kinompromiso natin ang ating pananampalataya. Panahon na upang bumalik sa totoong ebanghelyo kung saan si Kristo lamang ang Panginoon, at habang nagpapatuloy tayo, makikita natin na kahit sa loob ng pangunahing Kristyanismo, ang ilang mga tradisyon ay nagpataas ng doktrina ng tao sa itaas ng katotohanan sa Biblia. Maraming tao ang nagpapalagay na dahil binabanggit ng isang relihiyon si Jesus, dapat itong nakahanay sa katotohanan ng Biblia. Ngunit ang tunay na tanong ay, sinusunod ba nito ang banal na kasulatan o pinataas ba nito ang mga tradisyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos? Ang tradisyonalistang Katolisismo, habang ang pag-aangkin ng pananampalataya kay Kristo ay nagpapakilala ng mga doktrina na wala nang matatagpuan sa Biblia, ang isa sa mga pinakamalaking issue ay ang pagsamba sa mga banal at ang pamamagitan ni Maria. Ngunit ano talaga ang sinasabi ng Biblia? Ang 1 Timoteo 2:9 ay nagsasaad, sapagkat mayroong isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Iyon ay malinaw, walang ibang maaaring tumayo sa pagitan natin at ng Diyos. Gayunpaman, itinuturo ng tradisyon ng Katoliko na si Maria at ang mga banal ay kumikilos bilang mga tagapamagitan. Ngunit kung tunay na naniniwala tayo kay Jesus, bakit kakailanganin natin ang isa pang tagapamagitan? Ang pagsamba sa mga banal ay madalas na ipinagtanggol bilang isang paraan upang parangalan ang mga banal na kalalakihan at kababaihan ng nakaraan. Ngunit nagbabala ang Biblia laban sa pagdarasal sa sinuman maliban sa Diyos. Ang awit 125:4 ay naglalarawan ng mga idolo bilang walang buhay na mga numero na may mga bibig ngunit hindi makapagsalita, mga mata ngunit hindi makita, habang ang mga Katoliko ay hindi maaaring makita ang mga banal bilang mga idolo. Ang kanilang mga dalangin at debosyon ay nagpataas ng mga figure na ito sa paraang nakikipagkumpetensya sa papel ng Diyos. Wala saan man sa banal na kasulatan na nakikita natin si Jesus o ang mga apostol na nagtuturo sa mga mananampalataya na manalangin sa sinuman maliban sa Ama. Sa katunayan, nang tinanong siya ng mga alagad ni Jesus kung paano manalangin, itinuro niya sa kanila na sabihin, ang ating Ama sa langit, Mateo 6:9. Hindi niya sinabi, Hail Mary o manalangin kay St. Peter. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na makilala sa pagitan ng mga tradisyon ng tao at banal na katotohanan. Ang isa pang may problemang pagtuturo ay ang paniniwala sa purgatorio,
Isang dapat na intermediate na estado kung saan ang mga kaluluwa ay dapat linisin bago pumasok sa langit. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang, hindi sa pamamagitan ng anumang proseso ng karagdagang paglilinis. Ipinapahayag ng Roma 8:1, kaya't ngayon ay walang paghatol para sa mga nasa kay Kristo Jesus kung kumpleto ang kaligtasan kay Kristo. Bakit kailangan ng mga mananampalataya ng karagdagang paglilinis? Iminumungkahi ng purgatory na ang sakripisyo ni Kristo ay hindi sapat, sumasalungat sa Juan 19:30, kung saan sinabi ni Jesus, tapos na, o ang buong ebanghelyo ay batay sa katotohanan na ang dugo ni Jesus ay sapat na upang linisin tayo mula sa lahat ng kasalanan. Friend Juan 1:7. Ang anumang bagay na nagdaragdag sa ito ay isang pagbaluktot ng ebanghelyo. Ang simbahang Katoliko ay nagtataguyod din ng autoridad ng papal, na inaangkin na ang papa ay ang kataas, taas ang pinuno ng simbahan sa mundo. Ngunit sa Mateo 23:9, malinaw na sinabi sa amin ni Jesus, huwag tumawag sa sino man sa mundo ng iyong ama, para sa isa ay ang iyong ama, siya na nasa langit. Gayunpaman, ang papa ay tinutukoy bilang Holy Father, isang pamagat na pag-aari lamang ng Diyos. Walang sino mang tao anuman ang katayuan ay may autoridad na magdagdag o magbago ng salita ng Diyos. Ang unang iglesia ay pinangunahan ng mga apostol na itinuro ang mga tao ng direkta kay Kristo, hindi sa isang pinuno ng tao na may tunay na autoridad. Ang panganib dito ay ang mga tao ay magsisimulang ilagay ang kanilang pananampalataya sa isang institusyon kaysa kay Jesus mismo. Ang pananampalataya ay dapat na ugat sa banal na kasulatan, hindi sa mga ritual o tradisyon na walang pundasyong Biblia. Kumpleto ang salita ng Diyos at anumang bagay na sumasalungat dito ay dapat na tanungin. Nagbabala ang Biblia laban sa paglalagay ng mga utos ng tao sa itaas ng banal na pagtuturo. Marcos 7:7-8. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating suriin ang lahat sa pamamagitan ng lens ng banal na kasulatan. At habang nagpapatuloy tayo, makikita natin na ang paghanap ng espiritual na patnubay sa labas ng salita ng Diyos ay maaaring humantong sa mga tao sa mapanganib na teritoryo. Maraming tao ang humingi ng ginhawa matapos mawala ang isang mahal sa buhay na umaasang marinig ang kanilang tinig ng isa pang oras o makatanggap ng isang palatandaan na sila ay nasa kapayapaan. Ang malalim na pananabik na ito ay humantong sa marami na yakapin ng espiritismo na naniniwala na ang mga patay ay maaaring makipag-usap sa buhay. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang pagsasanay na ito ay hindi mula sa Diyos. Deuteronomio 8:12. Nagbabalaan, hindi matatagpuan sa iyo ng sino man na kumonsulta sa mga patay. Para sa lahat na gumagawa ng mga bagay na ito ay isang suklam sa Panginoon. Ito ay hindi lamang mga lumang batas na inilaan para sa mga sinaunang panahon. Ito ay isang direktang babala mula sa Diyos tungkol sa mga panganib ng komunikasyon ng Espiritu. Kapag ang mga tao ay naghahanap ng gabay mula sa mga patay, hindi sila nagsasalita sa kanilang mga mahal sa buhay, ngunit ang pagbubukas ng mga pintuan sa panlilinlang. Itinuturo ng Biblia na pagkatapos ng kamatayan, ang patutunguhan ng kaluluwa ay selyadong alinman sa piling ng Diyos o nahiwalay sa Kanya. Ang mga Hebreo 9:27 ay nagsasaad, itinalaga para sa mga kalalakihan na mamatay ng isang beses, ngunit pagkatapos nito ang paghatol. Walang matagal sa pagitan ng mga larangan, walang mga libot na espiritu na naghahanap ng pagsasara, kaya kung ang mga patay ay hindi maaaring bumalik, kung gayon sino o ano ang talagang sumasagot sa mga tawag na ito? Ang sagot ay hindi mapakali, mga espiritu ng demonyo. Si Satanas ay isang master manlilinlang, palaging naghahanap ng mga paraan upang i-twist ang katotohanan. But mga taga Korinto 11:14 ay nagsasabi sa amin na si Satanas mismo ay nagbabago sa isang anghel ng ilaw. Hindi niya kailangang takutin ang mga tao. Kailangan lang niyang gawin ang kanyang kasinungalingan na nakakaakit. At ano ang mas mahusay na paraan kaysa ipahiwatig ang mga mahal natin? Sa buong banal na kasulatan, binabalaan ng Diyos ang kanyang bayan na huwag maghanap ng nakatagong kaalaman sa pamamagitan ng supernatural na paraan. Nalaman ni Haring Saul ang araling ito sa
Mahirap na paraan ng maghanap siya ng isang daluyan upang ipatawag ang diwa ni Samuel. Under Samuel, Bradamtioid 7:30-19. Inilarawan kung paano si Saul desperado para sa gabay, hindi pinansin ang mga utos ng Diyos at kumonsulta sa isang espiritista. Ang resulta? Ang pagbagsak ni Saul ay selyadong. Ang sandaling ito ay hindi isang tagumpay ng supernatural na kaalaman. Ito ay isang gawa ng paghihimagsik na nagkakahalaga sa kanya ng lahat. Ang espiritismo ay nakikilala ang sarili bilang isang paghahanap para sa katotohanan, ngunit sa katotohanan ito ay pagtanggi sa karunungan ng Diyos. Sa halip na maghanap ng ginhawa sa buhay na salita ng Diyos, ang mga tao ay bumaling sa mga espiritu na walang katotohanan na mag-alok. Nilinaw ni Jesus na ang komunikasyon sa supernatural ay dapat mangyari lamang sa pamamagitan niya. Ang banal na espiritu ang ating tagapayo, Juan 4:26, hindi mga espiritu ng mga patay. Ang anumang pagtatangka upang makakuha ng nakatagong kaalaman sa labas ng paghahayag ng Diyos ay mapanganib. Ang pagsasabi ng kapalaran, mga card ng tarot, siyanses ang mga bagay na ito ay maaaring hindi nakakapinsala, ngunit ang mga ito ay mga bitag na idinisenyo upang hilahin ang mga tao mula sa totoong pananampalataya. Sinasabi ng Biblia, ang mga lihim na bagay ay kabilang sa Panginoon. Deuteronomio 29:29. Kung ang Diyos ay hindi nagsiwalat ng isang bagay sa atin, kung gayon wala tayong negosyo na sinusubukan na alisan ito sa pamamagitan ng ipinagbabawal na paraan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghahanap ng mga sagot mula sa mga espiritu, ngunit mula sa Diyos lamang. Ang mga tao ay madalas na nahuhulog sa espiritismo dahil nais nila ang katiyakan para sa mga palatandaan na hindi sila nag-isa. Ngunit tinawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit na wala tayong lahat ng mga sagot. Ang pananampalataya ay naniniwala ng hindi nakikita, Hebreo 11:1. Nais ng kaaway na ang mga tao ay umasa sa mga supernatural na karanasan kaysa sa salita ng Diyos. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo dapat tayong tumayo ng matatag sa katotohanan sa Biblia. At ang pagsasalita tungkol sa mapanlinlang na mga espiritual na landas, hayaang galugarin ang isa pang kilusan na pinaghalo ang maraming relihiyon sa isang nakalilito na pilosopiya. Ang isa sa mga pinakamapanlinlang na sistema ng paniniwala sa modernong mundo ay ang kilusang bagong panahon. Inihahatid nito ang sarili bilang espiritual na paliwanag, isang landas sa pagtuklas sa sarili, kapayapaan at banal na koneksyon. Ngunit sa ilalim ng nakakaakit na panlabas na ito ay namamalagi ng isang mapanganib na kasinungalingan. Ang ideya na ang katotohanan ay kamag-anak, na ang lahat ng mga relihiyon ay humantong sa parehong Diyos at ang mga tao ay makakamit ng pagka-Diyos sa pamamagitan ng mga espiritual na kasanayan. Ang Biblia ay direktang sumasalungat dito. Sinabi ng Juan 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang lumapit sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Hindi iyon isang pagpipilian, ito ay ganap. Hindi sinabi ni Jesus na siya ay isa sa maraming paraan. Sinabi niya na siya ang daan. Gayunpaman, itinanggi ng mga turo ng New Age ang katotohanan ito na naghihikayat sa mga tao na makahanap ng kanilang sariling panloob na pagka-Diyos sa halip na sumuko kay Kristo. Ang isang pangunahing problema sa bagong pagka-espiritualidad ay ang pagtanggi nito sa autoridad sa Biblia. Sa halip na umasa sa salita ng Diyos, ang mga tagasunod ay bumabalik sa astrolohiya, pagpapagaling ng enerhiya, mga kasanayan sa pagmumuni, at maging ang pagbabasa ng saikiko na naniniwala na may unlock nila ang supernatural na karunungan, ngunit nagbabala na ang Diyos laban dito. Isaiah 40 September 13-14 ay sinaway ang mga naghahanap ng gabay mula sa mga astrologo na nagsasabing masusunog sila tulad ng tuod sa apoy. Ang paghahanap ng nakatagong kaalaman bukod sa Diyos ay hindi kaliwanagan. Ito ay paghihimagsik. Sa Genesis 3:9, niloko ni Satanas si Eva na may parehong kasinungalingan na itinatag-uyod ng New Age ngayon. Ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Iyon ay palaging diskarte ng kaaway upang kumbinsihin ang mga taong hindi nila kailangan ng Diyos dahil maaari silang maging mga Diyos mismo. Ang isa pang panganib ng paniniwala ng bagong panahon ay ang kanilang diin sa universal energy sa halip na banal na espiritu.
Ang mga kasanayan tulad ng Reiki, chakras at crystal healing ay nag-aangkin sa paggamit ng banal na enerhiya, ngunit ang Biblia ay hindi nagtuturo na ang kapangyarihan ay dumadaloy sa mga bagay o ang universo mismo. Ang totoong kapangyarihan ay nagmula lamang sa Diyos. Hindi kailanman sinabi ni Jesus sa mga tao na ihanay ang kanilang enerhiya. Sinabi niya sa kanila na magsisi at sundan siya, Mateo 4:17. Sa sandaling simulan nating maghanap ng espiritual na kapangyarihan sa labas ng presensya ng Diyos, binuksan natin ang pintuan sa panlilinlang. Marami sa mga nakikibahagi sa mga kasanayang ito ang nakakaranas ng pansamantalang mga emosyonal na mataas. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakakaramdam sila ng mas mahusay kaysa sa dati. Iyon ay dahil ang mga pamamaraang ito ay nag-aalok ng mga ilusyon ng kapayapaan, habang si Kristo lamang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. 1 Peter 27. Ang New Age ay naghihiram din ng mga turo mula sa mga relihiyon sa silangang, na nagtuturo na ang mga tao ay dapat humingi ng paliwanag sa pamamagitan ng mga kasanayan tulad ng yoga, transcendental na pagmumuni-muni at pagregulasyon ng nakaraang buhay. Ngunit ang pananampalataya ng Biblia ay hindi tungkol sa pagtingin sa loob upang mahanap ang banal. Ito ay tungkol sa pagtingin paitaas upang hanapin ang Diyos. Nagbabala ang Biblia laban sa mga walang laman na ritual na nagsasabi sa amin na ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi mga mistikal na karanasan. Nagbabalaan ang Colossus 2:8. Tingnan mo na walang sino mang magdadala sa iyo sa pamamagitan ng pilosopiya at walang laman na panlilinlang ayon sa tradisyon ng tao. Ang bagong edad ay napuno ng mga tradisyon ng tao na malalim, ngunit walang laman ang mga ito. Kung ang isang bagay ay hindi hahantong kay Kristo, lumayo ito sa kanya walang nasa pagitan. Ang panganib ng bagong espiritualidad ay nakakaramdam ng hindi nakakapinsala. Hindi nito malinaw na itinanggi si Jesus, pinipigilan niya ito. Inihahatid ito sa kanya bilang isang napaliwanagan na guro, isa sa maraming mga gabay sa espiritu. Ngunit si Jesus ay hindi lamang isang guro, siya ay Panginoon, siya ay Diyos. At ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugang pagtanggi sa bawat maling landas. Marami ang iginuhit sa mga kasanayan sa bagong edad nang hindi na pagtanto na naglalakad sila palayo sa katotohanan sa Biblia. Ngunit ang mabuting balita ay palaging tinatanggap ni Kristo ang mga bumalik sa Kanya. At pinag-uusapan ang pagtalikod, kay Jesus tingnan natin ngayon ang isang sistema ng paniniwala na naghihintay pa rin sa isang Mesyas na dumating na. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Hudyo ay naghihintay para sa pagdating ng Mesiyas, ang magdadala ng kaligtasan at magtatag ng kaharian ng Diyos. Ngunit paano kung dumating na ang Mesiyas at marami lamang ang hindi siya nakilala? Ang Biblia ay napuno ng mga hula tungkol kay Hesukristo. Gayunpaman ang Orthodox Judaismo ay patuloy na tinanggihan siya bilang ipinangakong tagapagligtas. Nagpinta si Isaiah 53 ng isang matingkad na larawan ng naghihirap na lingkod na naglalarawan sa isang tao na butas para sa ating mga pagsalangsang at durog para sa ating mga kasamaan. Sino pa ang umaangkop sa hula na ito ng perpekto, ngunit si Jesus? At gayunpaman sa kabila ng labis na katibayan sa banal na kasulatan, marami pa rin ang naghihintay para sa isang Mesyas habang hindi pinapansin ang isa na natutupad ang mga pangako ng Diyos. Inaasahan ng mga Hudyo ang isang pinuno sa politika na ibababa ang kanilang mga aapi at magtatag ng isang kaharian sa lupa. Ngunit si Jesus ay dumating na may ibang misyon upang mailigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sinabi ni 1 John 1:11, dumating siya sa kanyang sarili at ang kanyang sarili ay hindi tumanggap sa kanya. Ang pagtanggi na ito ay hindi dahil sa kakulangan ng katibayan ngunit dahil hindi umaangkop si Jesus sa kanilang inaasahan. Gusto nila ng isang mapanakop na hari, ngunit siya ay dumating bilang isang tagapaglingkod na nagdurusa. Gayunpaman, inihula na ng banal na kasulatan ito. Ang Zacarias 9:9 ay hinuhulaan na ang Mesyas ay sumasakay sa isang asno, isang tanda ng pagpapakumbaba, hindi kapangyarihan ng militar. Ang mismong mga bagay na naging dahilan upang tanggihan ng mga tao si Jesus ay ang mga bagay na nakumpirma na siya mismo ang inilarawan ng mga propeta. Ang isa sa mga pinakamalaking argumento sa Orthodox Judaismo ay hindi tinupad ni Jesus ang lahat ng mga hula ng Mesyaniko.
lalo na ang tungkol sa pandaigdigang kapayapaan at pagpapanumbalik ng Israel. Ngunit nabigo silang makita ang dalawang beses na kalikasan ng hula. Ang unang darating ni Jesus ay ang pagdala ng kaligtasan sa espiritual, at ang kanyang pangalawang pagdating ay magtatatag ng kanyang kaharian sa kapunuan nito. Ang Daniel 7:13-14 ay nagsasalita tungkol sa walang hanggang panuntunan ng Mesyas, at ang Apokalipsis 19:11-16 ay nagpapatunay na babalik si Jesus bilang isang mapanakop na hari. Dahil lamang sa ilang mga hula ay hindi pa natutupad ay hindi nangangahulugang si Jesus ay hindi ang Mesiyas. Nangangahulugan lamang na ang plano ng Diyos ay naglalabas ng eksakto tulad ng kanyang inilaan. Ngunit marahil ang nakakahimok na katibayan ay nagmula kay Jesus mismo. Hindi lamang niya sinasabing isang propeta, ipinahayag niya na siya ay isa sa Diyos. Sinabi ni Juan 10:30, "Ako at ang Ama ay isa." Ang pahayag na ito ay nakakagulat na maraming sinubukan na batuhin siya dahil sa kalapastangan. Gayunpaman sa buong lumang tipan, nakikita natin ang mga sulyap ng banal na kalikasan ng Mesyas. Ang Mika 3:2 ay hinuhulaan na ang pinuno ng Israel ay mula sa walang hanggan. Nangangahulugang hindi lamang siya isang tao, siya ay walang hanggan. Ang mga himala ni Jesus, ang kanyang autoridad sa mga demonyo at ang kanyang kapangyarihan sa kamatayan, lahat ay itinuro sa kanyang banal na pagkakakilanlan. Ang ebidensya ay naroroon, ngunit para lamang sa mga handang makita ito. Ang pagtanggi kay Jesus bilang Mesyas ay hindi lamang isang pagkakamali sa kasaysayan, ito ay isang espiritual na trahedya. Natupad niya ang mga hula, ipinanganak niya ang mga kasalanan ng mundo, at muling bumangon siya, pinatunayan ang kanyang tagumpay sa kamatayan. Ngunit para sa mga tumanggi na maniwala, nagpapatuloy ang paghihintay. Gayunpaman, magagamit pa rin ang biyaya ng Diyos. Maraming mga Hudyo ang naniwala kay Jesus bilang kanilang Mesyas, na napagtanto na ang katotohanan ay nasa mga banal na kasulatan. At habang sumusulong tayo, susuriin natin ang isa pang pananampalataya na kinikilala din si Jesus, ngunit itinanggi ang kanyang pagka-Diyos at papel bilang anak ng Diyos. Kinikilala ng Islam si Jesus ngunit hindi tulad ng ginagawa ng mga Kristiyano. Sa mga turo ng Islam, si Jesus ay itinuturing na isang mahusay na propeta, isang messenger ng Diyos, ngunit hindi bilang anak ng Diyos o ang tagapagligtas ng mundo. Ito ay kung saan namamalagi ang pangunahing salungatan. Malinaw na sinabi ng Biblia na si Jesus ay hindi lamang isang propeta, siya ang Diyos sa laman. Ipinapahayag ng Juan 1:14, ang salita ay naging laman at nanirahan sa gitna natin. Ang talatang ito lamang ang nag-aalis sa angkin ng Islam na si Jesus ay isang tao lamang na naghahatid ng isang mensahe. Siya ang mensahe, Diyos mismo, na humakbang sa kasaysayan ng tao upang tubusin ang kanyang nilikha. Kung si Jesus ay hindi anak ng Diyos, kung gayon ang kanyang pagpapako, ang kanyang pagkabuhay, at ang kanyang kapangyarihan upang makatipid ay walang kahulugan, itinanggi ng Islam ang pagpapako sa krus, na inaangkin na si Jesus ay hindi talaga ipinako sa krus, ngunit lumitaw lamang ito sa ganoong paraan. Surah 4:157. Sumasalungat ito sa mga katibayan sa kasaysayan, mga account sa nakasaksi, at pinaka-mahalaga, mismong banal na kasulatan. 1 mga taga-Korinto 15:3-4. Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga banal na kasulatan, na siya ay inilibing, at siya ay pinalaki sa ikatlong araw. Ang krus ay ang mismong pundasyon ng kaligtasan. Nang hindi ito, walang pagbabayad, sala sa kasalanan. Laging sinubukan ng kaaway na burahin ang kapangyarihan ng krus dahil alam niya na kung saan ang kanyang pagkatalo ay selyadong. Ang pagtanggi sa pagpapako sa krus ay hindi lamang isang hindi pagkakasundo sa teolohiko. Ito ay isang direktang pag-atake sa plano ng pagtubos ng Diyos. Ang isa pang pangunahing issue ay ang pagtanggi ng Islam kay Jesus bilang anak ng Diyos. Sinasabi ng Surah 112:3, hindi siya nagmumula at hindi rin siya ipinanganak. Ngunit itinuturo ng Biblia ang eksaktong kabaligtaran. Ipinapahayag ng 1:16, sapagkat minamahal ng Diyos sa mundo na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, na ang sino mang naniniwala sa kanya ay hindi dapat mapahamak, ngunit may buhay na buhay. Kung si Jesus ay isang propeta lamang,
Bakit tinutukoy siya ng Diyos bilang kanyang anak? At kung si Jesus ay hindi kailanman inaangkin na banal, bakit inakusahan siya ng mga pinuno ng relihiyon sa paglapastangan? Itinala ni Juan 10:33 ang mga Hudyo na nagsasabing, "Ikaw bilang isang tao gawin na ng iyong sarili na Diyos." Naunawaan nila mismo kung ano ang inaangkin ni Jesus. Sa gayon, ganap na muling isinulat ng Islam ang katotohanan na ito. Itinuturo din ng Islam na ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng mabubuting gawa, nagbabalanse ng mabuti at masama sa isang sukat sa pag-awas ang maging mawain ng Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita ng ibang katotohanan. Walang maaaring kumita ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Ang mga Efeso 2:8-9 ay nagpapahayag, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ay naisave ka sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi iyon sa iyong sarili. Ito ang regalo ng Diyos, hindi sa mga gawa baka may dapat ipagmalaki. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga si Jesus. Ginawa niya kung ano ang hindi magagawa ng tao, nabuhay siya ng walang kasalanan at binayaran ang presyo para sa kasalanan minsan at para sa lahat. Kung wala siya, walang pag-asa ng kaligtasan. Anumang sistema ng paniniwala na tumanggi sa kanya bilang Panginoon ay isang sistema na nag-iiwan sa mga taong nawala. Ang pagtanggi kay Jesus bilang anak ng Diyos ay hindi isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ito ang naghahati na linya sa pagitan ng katotohanan at panlilinlang. Maraming mga Muslim ang taos puso sa kanilang pananampalataya, ngunit ang katapatan ay hindi pantay na katotohanan. Nagbabala mismo si Jesus, "Maliban kung naniniwala ka na ako siya, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan." Juan 8:24. Ang tanong ay hindi kung umiiral si Jesus, ngunit kung tatanggapin natin siya kung sino siya talaga. At habang papalapit tayo sa aming pangwakas na kategorya, makikita natin kung paano hindi mabilang ang iba pang mga relihiyon at filosofiya na tinanggihan ang pagka-Diyos ni Kristo na pinangungunahan ng mga tao na malayo sa katotohanan sa buong kasaysayan. Hindi mabilang na mga relihiyon at filosopikal na paggalaw ay tinangka na muling tukuyin ang katotohanan, na madalas na tinatanggihan ang pagka-Diyos ni Hesukristo at ang autoridad ng Biblia. Ang ilan ay tiningnan siya bilang isang matalinong guro lamang, ang iba bilang isang halimbawa sa moral, at ang ilan ay tumanggi sa kanyang pag-iral sa kabuuan. Ngunit ang Biblia ay malinaw na isang bagay. Si Jesus ay hindi lamang isang makasaysayang figura, siya ang Diyos. Sinabi ng Juan 1:1, "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos." Ang anumang sistema ng paniniwala na binabawasan si Jesus sa anumang bagay na mas mababa sa Diyos sa laman ay isang panlilinlang na humahantong sa mga tao sa kaligtasan, at ang panlilinlang na ito ay nagmumula sa maraming anyo atheism, sekular na humanismo, silangang relihiyon, at kahit na ang ilang tinatawag na Kristiyanong kilusang pumipigil kay Kristo ng kanyang banal na kalikasan. Ang ateismo at sekular na humanismo ay tumanggi hindi lamang kay Jesus kundi ang mismong pagkakaroon ng Diyos, na inaangkin na ang pangangatwiran at agham ay ang pinakamataas na mapagkukunan ng katotohanan. Gayunpaman nagbabala ang Biblia tungkol sa gayong pagmamataas. Ipinapahayag ng awit Partian 1, "Ang tanga ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos." Ang mga sistemang paniniwala na ito ay naglalagay ng sangkatauhan sa gitna na ginagawang pangwakas na autoridad ang tao, ngunit ang kasaysayan ay nagpakita ng paulit-ulit na kapag tinanggal ng mga tao ang Diyos, pinalitan nila siya ng mga idolo ng kanilang sariling paggawa, pera, kapangyarihan, kaalaman o maging ang kanilang sarili. Ngunit walang pilosopiya ng tao ang maaaring magbigay ng sagot sa kasalanan. Inihayag ng Biblia na lahat ay nagkasala at hindi maikakaila sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23, nangangahulugang walang halaga ng karunungan ng tao ang maaaring humantong sa kaligtasan. Si Jesus lamang ang makakaya. Ang mga relihiyon sa silangan tulad ng Hinduismo at Budismo ay nag-aalok ng ibang panlilinlang. Sa halip na direktang pagtanggi sa pagka-espiritual, isinusulong nila ang ideya ng maraming mga landas sa paliwanag. Itinuturo nila ang muling pagkakatawang tao, karma, at pagiging perpekto sa sarili
na inaangkin na ang mga individual ay maaaring maabot ang banal na katayuan sa pamamagitan ng pagsisikap at pagmumuni-muni. Ngunit isinara ni Jesus ang ideyang ito ng lubusan sa Juan 4:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang lumapit sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Walang maraming napiling pagpipilian sa kaligtasan. Alin man tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon o sinusunod natin ang isang landas na humahantong sa pagkawasak. Ang ideya na makakakuha tayo ng paliwanag ay sumasalungat sa Ebanghelyo na nagtuturo na ang kaligtasan ay isang regalo ng biyaya, hindi pagsisikap ng tao. Kahit na sa loob ng tinatawag na mga sekta na Kristiyano, may mga turo na banayad na itinanggi ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang ilang mga grupo ay nagsasabing si Jesus ay simpleng tao na ginagamit ng Diyos, habang ang iba ay nakikita siya bilang isang nilikha na maging sa halip na walang hanggang anak ng Diyos. Ngunit ang Biblia ay hindi nag-iiwan ng silid para sa mga pagbaluktot na ito. Ang Colossus 2:9 ay nagsasaad, sapagkat sa Kanya ay naninirahan ang lahat ng kapunuan ng katawan ng Diyos. Ang anumang doktrina na nag-aalis ng banal na kalikasan ni Jesus o pinag-uusapan ang pagkakumpleto ng Kanyang gawain sa krus ay isang maling ebanghelyo, at ang apostol na si Pablo ay may malakas na salita para sa mga nangangaral ng iba maliban sa katotohanan. Kung may nangangaral ng isa pang ebanghelyo, hayaan siyang masaktan. Galatia 1:8. Ang mga pusta ay hindi maaaring mas mataas. Sa huli, ang tanging pananampalataya na humahantong sa kaligtasan ay ang ganap na kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng iba pang mga relihiyon at pilosopiya, kahit gaano kamoral o nakakaakit ang mga ito, ay tila hindi maikakaila sa katotohanan. At ang nakataya ay hindi lamang isang debate sa intelektual, kawalang hanggan ito. Hindi dumating si Jesus upang magsimula ng ibang relihiyon, dumating siya upang mag-alok ng kaligtasan. Ang tanong ay, makikilala ba natin siya kung sino siya talaga? O hahayaan natin ang mga kasinungalingan ng mundo na hilahin tayo sa Kanya? At ngayon na ginalugad namin ang iba't ibang mga sistemang paniniwala na ito, oras na upang tanungin, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Ngayon na natuklasan natin ang siyam na relihiyon na nagsasabing sumasamba sa Diyos, ngunit gawin ito sa mga paraan na sumasalungat sa Kanyang salita. Ang tunay na tanong ay, saan ka tumayo? Sinusundan mo ba ang Diyos ng Biblia o may mga tradisyon, doktrina ng tao at maling mga turo ang humuhubog sa iyong pananampalataya? Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 7:13-14 na ang landas sa buhay ay makitid at kakaunti ang nahanap ito. Nangangahulugan ito na hindi lahat ng naniniwala sa Diyos ay talagang naglalakad sa Kanyang katotohanan. Kaya, tanungin ang iyong sarili, talagang sinusunod ko ba si Jesus? O tinanggap ko ba ang mga ideya na lumayo sa akin sa Kanya? Ito ang iyong pagkakataon na tumayo para sa katotohanan sa Biblia. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Naniniwala ka na ba sa alinman sa mga turo na ito? Mayroon bang sorpresa sa iyo? Magkaroon ng isang pag-uusap tungkol dito. At kung may alam kang isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito, ibahagi ang video na ito sa kanila. Dahil ang katotohanan ay napakahalaga upang mapanatili ang iyong sarili. Kung hindi mo nais na makaligtaan ng mas malakas na mga paghahayag na tulad nito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso. Patuloy naming natuklasan ang mga malalim na katotohanan ng banal na kasulatan at ayaw mong maiiwan. At bago ka pumunta, mag-click sa susunod na video sa iyong screen, dadalhin ka nito kahit na mas malalim sa salita ng Diyos. Ako si Marco at makikita kita sa susunod. Pagpalain ka ng Diyos.